Hindi mo ba naintindihan? Ayoko na sa'yo, Yuko. Sawa na ako sa pagmumukha mong mukhang laging namatayan at amoy kusina. Tapos na tayo. Ang mga salitang yon ni Eduardo ay parang isang matalim na balaraw na bumaon sa dibdib ni Yuko. Masakit at sadyang walang pasintabi. Nanatiling nakatayo si Yuko sa gitna ng kanilang malawak na dining room habang nanginginig ang kanyang mga kamay na may bahid pa ng harina. Sa ibabaw ng lamesa, mausok pa ang espesyal na kare-kare na maingat niyang niluto mula pa kaninang madaling araw. Ang paboritong ulam ng asawa para sa kanilang ika-10 anibersaryo ng kasal. Dahan-dahang binitiwan ni Yuko ang hawak niyang sandok. Hindi niya naramdaman ang pagbagsak nito sa sahig, kundi ang unti-unting pagguho ng mundo sa kanyang paligid. Ang suot niyang lumang apron na tila naging simbolo ng kanyang katapatan sa loob ng isang dekada ay biglang naging mabigat at sadyang nakakasakal. Eduardo, anibersaryo natin ngayon. Ang tanging lumabas sa kanyang tuyot na lalamunan. Ang boses niya ay halos isang bulong, isang pagsusumamo na pilit na kumakapit sa huling hibla ng pag-asa. Ngunit isang malutong na tawa ang sumagot sa kanya. Hindi iyon galing kay Eduardo, kundi mula sa isang babaeng nakatayo sa likuran nito, si Sofia. Ang babaeng amoy mamahaling pabango, nakasuot ng damit na mas mahal pa yata sa kabuuan ng ipon ni Yuko, at nakakapit sa braso ng kanyang asawa sa paraang tanging ang isang nagmamay-ari lamang ang makakagawa. Isang dekada ng pagiging katulong, Yuko. Hindi ka ba napapagod? Ang pangungutya ni Cynthia, ang kapatid ni Eduardo, habang pabagsak na naupo sa silya. Look at yourself. You look like a piece of old furniture that doesn't fit in this mansion anymore. Nakakahiya ka sa mga business partners ni Kuya. Hindi makapaniwala si Yuko. Ang pamilyang pinaglingkuran niya, ang biyanang inalagaan niya, hanggang sa huling hininga nito. At ang asawang itinuring niyang mundo. Lahat sila ay nakatingin sa kanya na parang isang dumi na dapat nang walisin. Lumapit si Eduardo at padaskol na inilapag ang isang makapal na sobre sa ibabaw ng lamesa, malapit sa platong inihanda ni Yuko para sa kanya. Pirmahan mo ang annulment papers na yan. Ngayon din. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin pa kita palabas. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Yuko ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na pukpok ng martilyo sa kanyang sentido. Ang silid na dati puno ng mga alaala ng pagsisikap ay biglang naging isang banyagang lugar. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa namumuong luha, ngunit pinigilan niya itong pumatak. Ayaw niyang ipakita ang huling piraso ng kanyang dangal na dinudurog nila. Wala ba akong halaga sa iyo, Eduardo? Kahit kaunti lang, ang tanong niya na higit pa sa isang katanungan. Ito ay isang huling hiling para sa katotohanan. Tumingin si Eduardo sa kanya ng diretso, walang bakas ng pagsisisi, walang anino ng pag-ibig na ipinangako nito sa harap ng altar. Value? You were just a convenience, Yuko. Isang utang na loob na kailangang bayaran dahil sa tatay mo. But now, you're nothing. Lumapit si Cynthia at marahas na hinablot ang manipis na gintong kwintas sa leeg ni Yuko, ang tanging alaala na iniwan ng kanyang ama. Sa lakas ng pagkakahablot, naramdaman ni Yuko ang hapdi ng sugat sa kanyang balat. Umalis ka na. Huwag kang magdadala ng kahit anong gamit na binili ng pera ng kapatid ko. Ang singal ni Cynthia. Kinuha nito ang isang malaking itim na supot ng basura mula sa kusina at ipinatong sa paanan ni Yuko. Diyan mo ilagay ang lahat ng basura mo at pagkatapos, isama mo ang sarili mo sa paglabas. Dahan-dahang yumuko si Yuko. Ang bawat galaw niya ay tila nangyayari sa ilalim ng tubig. Mabagal, masakit, at puno ng bigat. Pinulot niya ang itim na plastic na bag. Wala siyang dinalang kahit anong damit. Tanging ang ilang lumang papel at ang maliit na litrato
ng kanyang yumaong ama na palagi niyang itinatago sa bulsa. Habang naglalakad siya patungo sa pintuan, narinig niya ang tawanan nina Eduardo, Sofia at Cynthia sa loob ng dining room. Ang amoy ng kare-kareng niluto niya ay tila naging amoy ng isang mabulok na pangarap. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang paghihinagpis. Tumayo si Yuko sa labas ng gate, basang-basa, yakap-yakap ang itim na supot ng basura na tila ito na lamang ang tanging natitirang bahagi ng kanyang pagkatao. Tiningnan niya ang mansyon na dating tinawag niyang tahanan. Ang mga ilaw sa loob ay maningning, nagdiriwang sa kanyang paglisan. Sa gitna ng hagulgol ng hangin at patak ng ulan, isang tanong ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Hanggang kailan ba dapat magtiis ang isang pusong tanging pagmamahal lamang ang alam ibigay bago ito tuluyang maging bato? Nakatayo si Yuko sa gilid ng kalsada. Ang kanyang mga paa ay namamanhid na sa lamig. Ang supot ng basura na hawak niya ay bumibigat dahil sa tubig ulan. Ngunit sa ilalim ng bigat na yon, may isang matigas na bagay siyang naramdaman sa ilalim ng mga basura. Isang bagay na hindi niya pagmamay-ari. Isang bagay na hindi niya alam kung paano napunta sa loob ng supot na ibinigay ni Cynthia. Dahan-dahan, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng kasiguruhan, sinilip niya ang loob ng bag. At doon, sa gitna ng mga itinapong tira-tirang pagkain at dumi, kuminang ang isang bagay na magpapabago sa agos ng kanyang tadhana habang buhay. Ang bawat hakbang ni Yuko palayo sa mansyon ay tila paghila sa isang mabigat na tanikala ng dusa. Ang malamig na tubig ng ulan ay dumadaloy sa kanyang mukha, humahalo sa kanyang mga luha, hanggang sa hindi na niya malaman kung ano ang mas masakit, ang lamig na bumabalot sa kanyang katawan o ang katotohanang ang taong pinag-alayan niya ng 10 taon ay itinapon siya na parang basurang walang halaga. Narating niya ang isang maliit at madilim na waiting shed sa gilid ng highway. Wala nang ibang tao roon, tanging ang huni lamang ng malakas na hangin at ang tunog ng bawat patak ng ulan na tumatama sa kinakalawang na yero ng silungan. Naupo si Yuko sa malamig na semento, yakap-yakap pa rin ang itim na supot ng basura na ibinigay ni Cynthia. Nangangatog ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mga labi ay nangingitim na sa lamig. Sa gitna ng kanyang panginginig, naalala niya ang matigas na bagay na naramdaman niya sa loob ng bag kanina. Inisip niya na baka ito ang kanyang lumang diary o kaya ay ang maliit na alahas na itinago niya noon na baka sakaling naawa si Cynthia at isinama sa kanyang mga gamit. Dahan-dahan niyang binuksan ang pagkakatali ng itim na plastik. Ang amoy ng mga tira-tirang pagkain at nabulok na basura ay agad na humahalimuyak, ngunit hindi ito ininda ni Yuko. Sanay siya sa dumi. 10 taon siyang naging alipin sa sarili niyang tahanan. Ngunit nang tuluyan na niyang mahawi ang mga nakapatong na basura, halos tumigil ang tibok ng kanyang puso sa kanyang nakita. Hindi ito mga lumang damit. Hindi rin ito ang kanyang mga pinaglumaang duster. Sa ilalim ng mga balat ng prutas at basang papel, nakita ni Yuko ang makakapal na bundle ng pera. Libo-libong piso na nakabalot sa plastik. At sa tabi nito ay mga dolyar na tila bago pa ang pagkakaimprenta. Nanginginig ang mga kamay ni Yuko habang hinahawakan ang isang bundle. Ano ito? Ang bulong niya sa sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagkalito. Bakit may ganito karaming pera sa basurang ito? Hindi lamang pera ang nandoon. Sa pinakailalim, nakapanya ang isang makapal na ledger na balot sa leather at isang selyadong sobre na may mantsa ng tuyong dugo sa gilid. Nang buksan niya ang ledger, bumungad sa kanya ang mga listahan ng mga pangalan, petsa, at halaga ng pera na hindi kayang isipin ng isang ordinaryong tao. Ang pangalan ni Eduardo at Cynthia ay paulit-ulit na nakasulat doon, katabi ng mga transaksyong hindi malinaw, ngunit amoy krimen. Naintindihan na ni Yuko ang lahat. Sa pagmamadali ni Cynthia, na itapon siya
at sa sobrang kataranta nito dahil sa kung anong itinatago nito, ang maling supot ng basura ang naibigay sa kanya. Ang supot na ito ay hindi naglalaman ng kanyang nakaraan, kundi ang madilim na sikreto ng pamilyang umapi sa kanya. Ngunit ang mas nagpadurog sa puso ni Yuko ay ang sobrang nasa ilalim. Nang buksan niya ito, isang pamilyar na sulat kamay ang kanyang nakita. Ang sulat ng kanyang yumaong ama, si Attorney Jose Valderrama. Para sa aking mahal na Yuko, ang simula ng sulat. Kung nababasa mo ito, marahil ay dumating na ang araw na kinatatakutan ko, ang araw na tinalikuran ka ng mga taong pinagkatiwalaan ko ng iyong kinabukasan. Anak, huwag kang matakot. Ang kayamanang iniwan ko ay hindi lamang para sa iyong ginhawa, kundi para sa iyong proteksyon. Ang mansyong tinitirhan ninyo, ang lupang kinatatayuan nito, at ang bawat sentimong hawak ni Eduardo ay sa iyo, Yuko. Ikaw ang tunay na tagapagmana ng lahat. Napahagulgol si Yuko habang yakap ang sulat ng kanyang ama. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding galit na tila apoy na nagliliyab sa gitna ng bagyo. Hindi siya itinapon dahil wala siyang halaga. Itinapon siya dahil naging bulag si Eduardo sa kasakiman nang hindi alam na ang susi sa kanyang kapangyarihan ay nasa kamay na ng babaeng kanyang minaliit. Papa, ang hikbi ni Yuko, ang kanyang mga luha ay pumatak sa papel. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin? Bakit hinayaan ninyong maging ganito ang buhay ko? Sa gitna ng kanyang pag-iyak, naramdaman ni Yuko ang liwanag ng isang sasakyan na tumama sa kanyang kinalalagyan. Ang liwanag ay masyadong maliwanag, dahilan upang mapikit siya. Ang tunog ng gulong na humihinto sa tapat ng waiting shed ay tila isang babala. Isang itim at napakalaking sasakyan ang huminto sa harap niya. Ang salamin nito ay madilim. Hindi mo makikita kung sino ang nasa loob. Bumukas ang pinto sa likuran at isang sapatos na gawa sa mamahaling balat ang unang tumapak sa basang kalsada. Isang lalaking may awtoridad at tindig ang bumaba. May hawak na itim na payong. Tumingin ito kay Yuko na tila kanina pa siya hinahanap. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding pagkilala. Senyorita Yuko, ang boses ng lalaki ay malalim at baritono, nangingibabaw sa ingay ng ulan. Matagal na kitang hinahanap. Oras na para bawiin natin ang lahat ng ninakaw sa'yo. Napaatras si Yuko habang hawak ang supot ng basura. Sino ang lalaking ito? At paano nito nalaman ang kanyang pangalan sa gitna ng madilim na gabing ito? Nanginginig ang mga kamay ni Yuko habang mas lalo niyang isinisiksik ang itim na supot ng basura sa kanyang likuran. Ang takot sa kanyang mga mata ay tila isang sugat na muling nabuksan. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang anino ng lalaking nasa harap niya ay tila isang higante na nagbabanta sa kanyang kaligtasan. Sino po kayo? Anong kailangan niyo sa akin? Ang nangangatal na tanong ni Yuko. Ang kanyang boses ay halos malunod sa ingay ng mga patak ng ulan na tumatama sa semento. Bahagyang ibinaba ng lalaki ang kanyang payong. Sapat na upang makita ni Yuko ang mukha nito sa ilalim ng malamlam na ilaw ng waiting shed. Ang lalaki ay nasa kasing edad, marahil ng kanyang yumaong ama. Mayroon itong mga matang puno ng karanasan at isang mukhang kakikitaan ng yaman at kapangyarihan, ngunit may bakas din ng malalim na lungkot. Ako si Mateo. Don Mateo para sa iba, pero para sa iyong ama, ako ay isang kaibigan lamang na may malaking utang na loob. Ang mahinahong sagot ng lalaki. Lumapit siya ng isang hakbang, ngunit huminto rin nang makitang muling napaatras si Yuko. Hindi mo kailangang matakot, Yuko. Ang iyong ama, si Attorney Jose Valderrama, ang nagligtas sa akin noong panahong wala nang naniniwala sa aking katapatan. Bago siya pumanaw, nakiusap siya sa akin na bantayan ka. Ang pangalan ng kanyang ama ay tila isang mainit na kumot
na bumalot sa nanginginig na katawan ni Yuko. Sa loob ng 10 taon ng kanyang pagtitiis, sa piling ni Eduardo, pakiramdam niya ay mag-isa na siya sa mundo. Ngayon, sa gitna ng bagyo at dumi, isang estranghero ang lumitaw, dala ang pangalan ng nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Bakit ngayon lang? Ang tanong ni Yuko, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Mainit laban sa kanyang malamig na pisngi. Bakit hinayaan niyo akong mabulok sa pamamahay na yon? Bakit hinayaan niyo silang itapon ako na parang basura? Huminga ng malalim si Don Mateo. Ang tunog ng kanyang pagbuntong hininga ay puno ng pagsisisi. Dahil iyon ang hiling ng iyong ama, nais niyang makita mo ang tunay na kulay ng mga taong pinili mong mahalin. Sabi niya, ang ginto ay kailangang dumaan sa apoy bago lumabas ang tunay nitong ningning. At ngayong gabi, Yuko, ang apoy na yon ay tuluyan ng tumupok sa iyong nakaraan. Tiningnan ni Don Mateo ang itim na supot na hawak ni Yuko. Alam ko kung ano ang nasa loob niyan. Hindi iyon basura. Iyan ang mga ebidensyang magpapabagsak sa imperyong binuo ni Eduardo gamit ang inyong pangalan. Iyan ang magiging sandata mo sa iyong pagbangon. Dahan-dahang inilahad ni Don Mateo ang kanyang kamay. Sumama ka sa akin. Huwag mong hayaan na ang gabing ito ang maging katapusan mo. Gawin nating simula ito ng kanilang pagbagsak. Nag-aalangan si Yuko. Tumingin siya sa madilim na kalsada na tinatahak niya kanina at muling tumingin sa malinis at marangyang loob ng sasakyan ni Don Mateo. Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa malayo. Papalapit na ang sasakyan ni Eduardo. Marahil ay napagtanto na ni Cynthia ang pagkakamaling nagawa nito. Hindi na nag-isip pa si Yuko. Hinawakan niya ang kamay ni Don Mateo at pumasok sa loob ng sasakyan, dala ang kanyang itim na supot ng basura. Ang init sa loob ng sasakyan ay tila isang yakap na matagal na niyang hiningi sa langit. Habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan, palayo sa waiting shed, nakita ni Yuko sa side mirror ang paghinto ng sasakyan ni Eduardo sa tapat ng silungan. Bumaba si Cynthia, balisa at tila nababaliw na hinahanap ang itim na plastik sa gitna ng ulan. Napahilig ang ulo ni Yuko sa malambot na sandalan ng upuan. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakakapit sa handle ng supot. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 10 taon, hindi natakot ang naramdaman niya, kundi isang malamig at matalim na determinasyon. Salamat po, Don Mateo. Ang mahinang bulong ni Yuko habang ipinipikit ang kanyang mga mata. Huwag ka sa akin magpasalamat, Yuko, ang sagot ni Don Mateo habang nakatingin sa unahan. Magpasalamat ka sa iyong sarili dahil pinili mong mabuhay. Mula sa gabing ito, ang pangalang Yuko Valderrama ay hindi na magiging simbolo ng pagtitiis, kundi simbolo ng paghihiganti. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay tila isang panimula sa isang malaking unos na paparating sa buhay ni Eduardo. Isang unos na walang ititira, kundi ang abo ng kanilang kasakiman. Sa loob ng marangyang mansyon na dati pinupuno ng pagsisikap ni Yuko, isang malaking pagdiriwang ang nagaganap. Ang amoy ng mamahaling wine at imported na keso ang pumalit sa bango ng kare-kareng ngayon ay nakatabi na sa isang sulok, malamig at tila isang alaala ng kahapong pilit na binura. Nakaupo si Eduardo sa kanyang paboritong silya. Ang kanyang braso ay nakapulupot sa balikat ni Sofia. Humahalakhak siya habang tinitingnan ang mga papeles sa kanyang harap. Pakiramdam niya ay isa siyang hari na sa wakas ay nakalaya mula sa isang mabigat na sumpa. Sa wakas, Sofia, wala na ang pabigat sa buhay ko. Wala nang laging nakatingin sa akin ng may panunumbat. Wala nang amoy bawang na asawa na nagpapahiya sa akin sa harap ng aking mga business partners. Ang wika ni Eduardo, sabay lagok ng kanyang alak. Ngumiti ng matamis si Sofia. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa pisngi ni Eduardo. Dapat lang yun, honey. You deserve someone who matches your status.
Isang katulad ko, hindi isang katulong na naging asawa lang dahil sa awa. Sa gitna ng kanilang malanding tawanan, biglang bumukas ng marahas ang pintuan ng mansyon. Pumasok si Cynthia na basang-basa ng ulan. Ang kanyang mga mamahaling sapatos ay punong-puno ng putik at ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel sa tindi ng takot. Kuya! Kuya! Kailangang mahanap natin si Yuko. Ang sigaw ni Cynthia. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi magkaintindihan. Napakunot ang noo ni Eduardo. Ibinaba niya ang kanyang baso at tumingin sa kapatid ng may pagkairita. Ano ba, Cynthia? Huwag mo ngang banggitin ang pangalan ng babaeng iyon dito. Kakapaalis ko lang sa kanya. Bakit mo siya gustong bumalik? Hindi mo naintindihan. Lumapit si Cynthia sa lamesa. Halos itumba nito ang bote ng alak. Yung itim na supot ng basura. Yung binigay ko sa kanya kanina bago siya umalis. Kuya, nagkamali ako. Nagkamali? Anong ibig mong sabihin? Ang tanong ni Eduardo. Ang kaba ay nagsisimula na ring gumapang sa kanyang dibdib nang makita ang hitsura ng kapatid. Nandoon sa bag na yon ang lahat, kuya. Ang mga bank records, ang ledger ng mga transaksyon natin sa offshore accounts, at pati ang selyadong sobre na galing kay Attorney Valderrama na matagal na nating hinahanap. Akala ko basura ang laman ng bag na yon, kaya doon ko isinilid ang mga papeles para itago sa inspection kanina. Pero nakalimutan ko at iyon ang naibigay ko kay Yuko. Tumayo nang bigla si Eduardo. Ang kanyang silya ay lumikha ng isang matalim na ingay sa sahig. Ang kanyang mukha na kanina'y puno ng saya ay napalitan ng isang madilim na anyo. Ano? Ang lahat ng ebidensya ng mga kinuha nating ari-arian ay nasa kamay na ng babaeng yon? Pinuntahan ko siya sa waiting shed malapit sa highway. Pero wala na siya roon, kuya. May isang itim na sasakyan na nakita ang mga nakatambay roon, kinuha siya. Kung mababasa ni Yuko ang mga dokumentong yon, hindi lang tayo mawawalan ng yaman. Baka mabulok pa tayo sa kulungan. Ang histerikang sagot ni Cynthia. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Ang kislap ng mga chandelier sa mansyon ay tila naging mga matang mapanghusga. Si Sofia na kanina'y masaya ay unti-unti ring nakaramdam ng panganib. Napasabunot sa kanyang buhok si Eduardo. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis hindi dahil sa pag-aalala kay Yuko, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat. Nang kanyang pinaghirapang itayo sa ibabaw ng kasinungalingan. Hahanapin natin siya, ang mariing sabi ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng panggigigil. Hindi siya makakalayo. Isang mahirap at walang kwentang babae lang si Yuko. Walang maniniwala sa kanya kahit hawak pa niya ang mga papel na yon. At sisiguraduhin ko na bago niya mabuksan ang bag na yon, mababawi ko na ito sa kanya. Ngunit sa ilalim ng kanyang tapang, may isang maliit na tinig sa loob ng kanyang isipan na nagsasabing huli na ang lahat. Ang babaeng itinapon niya ay hindi na ang dating Yuko na marupok at masunurin. Samantala, si Cynthia ay napaupo sa sahig, nanginginig pa rin sa lamig at takot. Naalala niya ang mukha ni Yuko bago ito umalis. Isang mukhang puno ng sakit, ngunit may kasamang kakaibang katahimikan. Kuya, ang bulong ni Cynthia, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa kawalan. Paano kung hindi siya nag-iisa? Paano kung may tumulong sa kanya? Hindi sumagot si Eduardo. Tiningnan niya ang pintuan ng mansyon, ang dilim sa labas, ay tila isang dambuhala na handang lumamon sa kanilang lahat. Ang anibersaryo na dapat ay simula ng kanyang bagong buhay ay naging simula ng isang bangungot na hindi niya kailanman inasahan. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang hakbang ni Yuko patungo sa kanyang tagumpay at isang hakbang ni Eduardo patungo sa sarili niyang hukay. Ang bawat umaga sa loob ng mansyon ni Don Mateo ay nagsisimula sa isang katahimikang hindi nakasanayan ni Yuko. Sa loob ng 10 taon, ang kanyang alarm clock ay ang pagalit na sigaw ni Cynthia o ang padabog na pag-alis ni Eduardo sa kama. Ngunit dito,
Ang tanging gumigising sa kanyang diwa ay ang banayad na pagpasok ng sikat ng araw sa malalaki at malinis na bintana. At ang huni ng mga ibon sa labas na tila nagbabalita ng isang bagong pagkakataon. Sa unang ilang araw, hindi mapakali si Yuko. Ang kanyang mga kamay na sanay sa pagkayod, paglalaba at paglilinis ay tila naghahanap ng gagawin. Hindi niya kayang maupo lamang at pagsilbihan ng mga katulong ni Don Mateo. Isang gabi, matapang niyang hinarap ang matanda sa loob ng silid-aklatan nito. Don Mateo, hindi ko po kayang tumanggap ng tulong ng walang kapalit. Ang malumanay ngunit seryosong sabi ni Yuko, hayaan niyo po akong magtrabaho, kahit sa kusina o sa pag-aayos ng inyong mga dokumento. Ayaw ko pong maging pabigat. Ngumiti si Don Mateo, isang ngiting puno ng paghanga. Yuko, hindi ka pabigat. Ngunit kung yan ang magpapatatag sa iyong kalooban, sige, tuturuan kita. Hindi ang maglinis ng sahig, kundi ang maglinis ng mga dumi na iniwan ng iyong asawa sa iyong pangalan. Doon nagsimula ang paghubog sa bagong Yuko. Sa umaga, siya ang nag-aayos ng mga lumang dokumento sa opisina ni Don Mateo. Sa gabi, sa ilalim ng liwanag ng isang maliit na lampara, sinisimulan niyang pag-aralan ang mga financial reports at ledgers na nakuha niya mula sa itim na supot ng basura. Noong una, ang mga numero at termino ay tila mga banyagang salita na nagpapahirap sa kanyang isipan. Ngunit sa bawat gabing naglilipas, ang mga ito ay unti-unting nagkakaroon ng saysay. Nalaman niya ang bawat sentimong ninakaw ni Eduardo mula sa mga trust funds na iniwan ng kanyang ama. Nakita niya ang mga pekeng pirma, ang mga manipulasyon sa dokumento, at ang unti-unting paglipat ng mga ari-arian ng mga balderrama patungo sa kumpanya ni Eduardo. Ang bawat pahinang kanyang nababasa ay tila isang latay ng katotohanan na nagpapatigas sa kanyang puso. Ang sakit ng pagtataksil ay dahan-dahang napapalitan ng isang malamig na determinasyon. Isang hapon, habang nag-aayos siya ng sarili, sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang silid, biglang huminto ang kanyang mga kamay. Pinagmasdan niya ang kanyang refleksyon. Wala na ang mga itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata dahil sa puyat at pag-iyak. Ang kanyang balat ay tila nagkaroon muli ng sigla, ngunit higit sa lahat, ang kanyang mga mata ay hindi na nagtatago sa takot. Dahan-dahan, kinuha ni Yuko ang isang lipstick na kulay rosas, isang simpleng bagay na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili dahil sabi ni Eduardo ay mukha siyang katawa-tawa rito. Inilapat niya ito sa kanyang mga labi. Pagkatapos, sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon, ngumiti siya sa kanyang sarili. Hindi isang ngiti ng pagtitiis, kundi isang ngiti ng paglaya. Hindi na ako ang basurang itinapon mo, Eduardo. Ang bulong niya sa hangin. Ako na ang bagyong wawasak sa'yo. Sa gitna ng kanyang pag-iisa, muling binuksan ni Yuko ang liham ng kanyang ama na nakuha niya sa supot. May isang bahagi doon na hindi niya napansin noong unang gabi dahil sa tindi ng kanyang emosyon. Sa likod ng huling pahina, may nakasulat na isang address at isang serye ng mga numero na tila code ng isang vault. Sa dulo ng daan sa San Rafael, kung saan ang dagat ay humahalik sa mga bato, may isang lugar na hindi nila alam, ang nakasulat sa panulat ng kanyang ama. Sa tulong ni Don Mateo, nalaman ni Yuko na ang address na yon ay tumutukoy sa isang tagong villa sa isang liblib na probinsya, isang ari-ariang hindi kailanman naitala sa mga pampublikong dokumento ni Attorney Valderrama. Isang lihim na kuta na sadyang inihanda para sa kanyang muling pagsilang. Napahawak si Yuko sa kanyang dibdib. Ang kabog ng kanyang puso ay hindi na dahil sa kaba, kundi dahil sa pag-asa. Mayroon pa palang iniwan ng kanyang ama na hindi nagalaw ng kasakiman ni Eduardo. Isang lugar kung saan maaari niyang simulan ang kanyang tunay na paghihiganti. Don Mateo, kailangan ko pong pumunta roon, ang sabi ni Yuko nang ipakita niya ang sulat.
Tumingin ang matanda sa kanya ng may malalim na kahulugan. Iyan ang huling piraso ng puzzle, Yuko. Kapag nakuha mo ang nasa loob ng bilang yan, hindi mo na lang basta mapapabagsak si Eduardo. Magagawa mo na siyang burahin sa mundong kinagagalawan niya. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang tawag ang natanggap ni Don Mateo. Ang balita ay mabilis na kumalat. Si Eduardo ay nagsimula na ring gumalaw. Naglabas ito ng isang anunsyo sa mga pahayagan na si Yuko ay nawawala at mayroong sakit sa isip, isang desperadong hakbang upang mapawalang bisa ang anumang dokumentong hawak nito. Nanginig ang panga ni Yuko sa galit. Hindi pa rin tumitigil ang asawa sa pagdumi sa kanyang pangalan. Ngunit sa halip na maiyak, kinuha niya ang kanyang bag at tumingin kay Don Mateo. Hayaan niyo siyang maglaro, Don. Dahil sa dulo, hindi niya alam na ang bilang hinahanap ko ang magiging sarili niyang libingan. Habang papalabas si Yuko ng mansyon patungo sa San Rafael, hindi niya alam na may isang pares ng mga mata ang nakamasid sa kanya mula sa isang itim na sasakyan sa labas ng gate. Isang tao na hindi niya inaasahang susunod sa kanya hanggang sa dulo. Ang biyahe patungong San Rafael ay tila isang paglalakbay pabalik sa mga alaala ng kanyang kabataan na matagal nang pilit na ibinaon ni Yuko. Habang ang sasakyan ay dumaan sa mga palikulikong kalsada na napapaligiran ng matatandang puno ng akasya, ang bawat dahon na sumasayaw sa hangin ay tila bumubulong ng mga lihim na tanging niyang kanyang ama lamang ang nakakaalam. Ang amoy ng dagat, maalat at sariwa ay nagsimulang pumasok sa bintana, isang pamilyar na yakap na nagpapagaan sa mabigat niyang dibdib. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang mataas na tarangkahang gawa sa itim na bakal na ngayon ay nababalot na ng mga gumagapang na baging at bulaklak ng bougainvillea. Ang tunog ng mga gulong sa ibabaw ng mga graba ay ang tanging ingay na gumagambala sa katahimikan ng liblib na lugar na yon. Pagbaba ni Yuko, naramdaman niya ang malambot na lupa sa ilalim ng kanyang sapatos. Isang lumang villa na gawa sa puting bato at kahoy na naraang tumambad sa kanya, nakatayo ng buong dangal sa gitna ng mga batuhan sa gilid ng dagat. Doon sa balkonahe ng bahay, isang matandang lalaki na may mapuputing buhok at nakasuot ng makalumang barong ang naghihintay. Ito ay si Attorney Rivera, ang pinagkakatiwalaang kaibigan at abogado ng kanyang ama. Matagal kitang hiningi sa langit, Yuko. Ang boses ni Attorney Rivera ay gumaralgal sa emosyon habang iniabot niya ang kanyang mga kamay. Akala ko ay hindi na darating ang araw na muli mong bubuksan ang pinto ng tahanang ito. Pumasok sila sa loob ng silid-aklatan ng villa. Ang bawat sulok ay amoy lumang papel at langis ng kahoy. Sa ibabaw ng isang malaking lamesang nara, inilatag ni Attorney Rivera ang isang makapal na dokumentong may tatak ng selyo na tila hindi pa kailanman nabubuksan. Anak, ang iyong ama ay isang taong laging nakatingin sa malayo. Panimula ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Alam niya ang ambisyon ni Eduardo. Alam niya kung paano nabulag ang lalaking iyon sa ningning ng salapi at kapangyarihan. Kaya bago siya pumanaw, gumawa kami ng isang kasunduan sa tiwala. Isang trust agreement na hindi alam ni Eduardo. Naramdaman ni Yuko ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Anong ibig ninyong sabihin, Attorney Rivera? Akala ko ay legal na nailipat ni Eduardo ang lahat sa pangalan niya. Umiling ang matanda. Ang lahat ng ari-arian na hawak ni Eduardo ngayon, ang kumpanya, ang mga lupain, pati na ang mansyong tinitirhan ninyo, ay nananatiling bahagi ng iyong mana. Ang kondisyon ng iyong ama ay simple. Maari lamang pamahalaan ni Eduardo ang mga ito habang siya ay nananatiling mabuting asawa sa iyo. Sa sandaling patunayan ng mga dokumento na ikaw ay inabuso, pinagtaksilan o pilit na tinanggalan ng karapatan, ang lahat ng ito ay babalik sa iyo ng buo. At ang mas matindi, Yuko. Tumigil si Attorney Rivera at tinitigan ng masinsinan si Yuko.
Dahil sa mga ilegal na transaksyon na ginawa niya sa likod ng iyong pangalan, siya ang mananagot sa lahat ng utang at krimen na nakapaloob doon. Maiiwan sa kanya ang kaso habang ang yaman ay mapupunta sa iyo. Napaupo ng tuwid si Yuko. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng baluti na isinusuot sa kanyang katawan. Ang kanyang ama ay hindi lamang siya iniwan ng yaman. Iniwan siya nito ng isang bitag na sadyang idinisenyo para sa isang taksil. Ito ang dahilan kung bakit niya ako itinapon na parang basura. Ang bulong ni Yuko, ang kanyang tinig ay puno ng pait. Akala niya, kapag wala na ako, wala nang makakaalam ng kasunduang ito. Pero nagkamali siya, ang sagot ni Attorney Rivera. Dahil sa bawat sampal, sa bawat paghamak, at sa bawat pagtataksil na ginawa niya, lalo lamang siyang naghukay ng sarili niyang libingan. Sa mga sandaling iyon, hindi mapigilan ni Yuko ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng pasasalamat. Ramdam niya ang pagmamahal ng kanyang ama na lumalagpas sa hangganan ng kamatayan. Kinuha ni Yuko ang panulat at nilagdaan ang mga dokumentong magpapawalang bisa sa kapangyarihan ni Eduardo. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila may isang mabigat na pasanin na nawawala sa kanyang balikat. Ang bawat pirma ay isang hakbang patungo sa katarungan. Ngayon, Yuko, ani Attorney Rivera, handa ka na bang bawiin ang kahariang kinuha nila sa'yo? Tumingin si Yuko sa bintana, kung saan ang mga alon ay malakas na humahampas sa mga bato sa dalampasigan. Ang langit ay nagsisimulang magkulay kahel, isang hudyat na ang gabi ay malapit na namang matapos. Hindi ko lang babawiin ang sa akin, Attorney Rivera, ang sagot ni Yuko habang itinitiklop ang dokumento. Gagawin kong gabi ang kanilang bawat umaga. Ipapadama ko sa kanila kung paano ang maging isang basura sa gitna ng kalsada. Ngunit habang papalabas si Yuko ng villa, isang tunog ng paparating na sasakyan ang dumaing mula sa malayo. Ang liwanag ng mga headlight nito ay tumatama sa mga puno. Mabilis na papalapit sa tarangkahan ng villa. Ang katahimikan ng San Rafael ay biglang naputol ng ingay ng paghinto ng sasakyan at ang marahas na pagsara ng pinto nito. Isang boses ang narinig mula sa labas. Isang boses na puno ng galit at desperasyon. Yuko, alam kong nandyan ka. Ilabas mo ang dokumentong ninakaw mo sa akin. Nanlamig ang dugo ni Yuko. Si Eduardo, paano niya nalaman ang lugar na ito? Ang bawat pagyanig ng tarangkahang bakal ay tila isang malakas na pintig ng takot sa loob ng villa. Ngunit hindi para kay Yuko. Habang ang mga ugat sa leeg ni Eduardo ay tila mga bulating pumipintig sa tindi ng kanyang galit, nanatiling nakatayo si Yuko sa likod ng makapal na salamin ng bintana. Pinagmamasdan niya ang lalaking dati ay itinuring niyang Diyos, na ngayon ay mukhang isang desperadong pulubi sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Yuko, huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam kong ninakaw mo ang mga papeles ko. Magnanakaw ka. Ang hiyaw ni Eduardo. Ang kanyang boses ay napaos na sa sigaw at ang kanyang mamahaling polo ay basang-basa ng pawis at ulan. Lalabas na sana si Attorney Rivera upang harapin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Yuko sa pamamagitan ng isang marahang hawak sa braso. Hayaan niyo siya, Attorney. Ang bawat sigaw niya ay patunay lamang na unti-unti na siyang kinakain ng sarili niyang takot. Sa kabila ng kanyang tapang sa harap ng villa, sa kabilang panig ng lungsod, ang tunay na lamat sa pamilya Valderrama Eduardo ay nagsisimula ng lumalim. Sa loob ng kanilang madilim na mansyon, si Cynthia ay nakakulong sa kanyang silid. Nanginginig ang mga daliri habang paulit-ulit na tinatawagan ang numero ng kanyang kapatid. Sagutin mo, kuya. Please, sagutin mo. Ang bulong ni Cynthia. Ang kanyang mga mata ay pagalagala sa paligid ng silid. Tila may nagtatagong kaaway sa bawat anino. Kanina lamang hapon, may mga lalaking hindi kilala ang paikot-ikot sa tapat ng kanilang bahay. Ang mga itim na sasakyan na walang plaka
ay tila mga buwayang naghihintay ng tamang pagkakataon. Alam ni Cynthia na hindi ito mga tauhan ni Yuko. Ito ang mga taong pinagkakautangan niya. Ang mga taong nagpautang sa kanya ng milyon-milyong piso para sa kanyang mga sugal at luho gamit ang mga pekeng dokumento ng kumpanya na ngayon ay hawak na ni Yuko. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang naputol ng tunog ng pagkabasag ng baso sa ibaba. Napatalon si Cynthia sa kanyang kama. Wala siyang narinig na yabag. Tanging ang tunog lamang ng hanging pumapasok sa isang nabasag na bintana. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Eduardo? Sofia? May tao ba riyan? Ang tawag niya, ngunit tanging ang sarili niyang tinig ang bumalik sa kanya bilang alingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid, hawak ang isang mabigat na estatwang ginto. Nang marating niya ang hagdanan, nakita niya ang isang bagay na nagpatigil sa pintig ng kanyang puso. Sa gitna ng malawak na salas, direkta sa ilalim ng chandelier, ay may nakalagay na isang pamilyar na bagay. Isang itim na supot ng basura. Ito ay nakatali ng mahigpit at mayroong mantsa ng putik sa ilalim. Ang hitsura nito ay sadyang nakakatakot sa gitna ng marangyang silid. Para kay Cynthia, ang supot na yon ay hindi lamang plastik. Ito ay isang babala, isang paalala na ang basurang itinapon nila ay nagbalik na upang maningil. Sino ang nandoon? Lumabas kayo! Ang histerikang sigaw ni Cynthia. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang biglang pagpatay ng lahat ng ilaw sa loob ng mansyon. Sa gitna ng kadiliman, narinig ni Cynthia ang isang mahinang kalos sa sahig, isang tunog ng plastik na hinihila. Kinilabutan siya nang mapagtantong ang supot ng basura ay wala na sa gitna ng salas. Ito ay dahan-dahang gumagalaw patungo sa kanyang direksyon sa gitna ng dilim. Samantala, sa San Rafael, unti-unti nang humihina ang mga sipa ni Eduardo sa tarangkahan. Napansin ni Yuko ang panginginig ng mga kamay ng kanyang asawa. Ang maskara ng pagiging makapangyarihan ay tuluyan ng nalaglag at ang nakita ni Yuko ay isang lalaking duwag na natatakot mawalan ng yaman. Attorney Rivera, tawagan niyo na ang mga awtoridad. Ang utos ni Yuko, ang kanyang boses ay malamig at walang bahid ng awa. Sabihin niyo may isang lalaking nag-aalboroto sa labas at nanghihimasok sa pribadong ari-arian ko. Ari-arian mo? Ang hiyaw ni Eduardo na narinig ang tinig ni Yuko mula sa loob. Sa akin ang lahat ng ito, Yuko. Akin. Sabi mo kanina, Eduardo, isa lang akong basura. Ang sagot ni Yuko, habang dahan-dahang binubuksan ang pinto ng villa. Ngunit nananatiling nasa likod ng mga security guard ni Don Mateo na kapararating lang. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo. Sino sa ating dalawa ang mukhang itinapon ng tadhana sa gitna ng ulan? Ang tunog ng sirena ng pulis mula sa malayo ay nagsimulang dumaing papalapit sa villa. Ang mukha ni Eduardo ay napuno ng desperasyon. Tumingin siya sa paligid, naghahanap ng matatakbuhan, ngunit ang dilim ng San Rafael ay tila isang pader na humaharang sa kanya. Sa gabing iyon, habang si Eduardo ay pilit na isinasakay sa loob ng mobile ng pulis, at si Cynthia naman ay nakakulong sa isang madilim na mansyon kasama ang sarili niyang mga multo, naramdaman ni Yuko ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ngunit ang kapayapaang ito ay panandalian lamang. Dahil alam ni Yuko, ang tunay na laban ay hindi pa natatapos sa isang sigawan sa tapat ng gate. Ang itim na supot ng basura na natagpuan ni Cynthia ay simula pa lamang ng isang serye ng mga pangyayaring sadyang binuo ni Don Mateo upang unti-unting sirain ang katinuan ng mga taong umapi sa kanya. Matapos ang uno sa tarangkahan ng San Rafael, ang katahimikan sa loob ng villa ay tila isang malalim na buntong hininga. Nakaupo si Yuko sa gilid ng isang malaking bintana, pinagmamasdan ang unti-unting paghupa ng ulan. Bagaman nakamit niya ang isang maliit na tagumpay laban kay Eduardo, ang kanyang puso ay nananatiling pagod. Isang pagod na nagmula
sa 10 taon ng paglimot sa sarili niyang halaga. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Bumukas ito at iniluwa ang isang lalaking hindi pamilyar sa kanya, ngunit ang mukha nito ay may bakas ng kabutihan ni Don Mateo. Siya ay si Rafael, ang kaisa-isang anak ng Don, isang arkitekto na may mga mata na tila laging nakakaintindi ng mga lihim na sakit. Pasensya na sa istorbo, Yuko. Pinadala ako ni Papa para tingnan kung maayos ka lang. Ang boses ni Rafael ay malumanay, parang isang banayad na hangin sa gitna ng mainit na hapon. Tumayo si Yuko, pilit na inaayos ang kanyang sarili. Maayos lang ako, Rafael. Salamat sa pagpunta. Lumapit si Rafael at may inilapag na isang mainit na tasa ng tsaa sa mesa. Napansin ni Yuko ang mga kamay nito. Malinis, mahahaba ang daliri, at may tatak ng mga taong lumilikha ng mga tahanan, hindi ng mga taong naggigiba nito. Nang aksidenteng mahawakan ng dulo ng mga daliri ni Rafael, ang kamay ni Yuko habang inaabot ang tsa, tila may isang kuryenteng gumapang sa balat ng babae. Isang kuryente na hindi nagbibigay ng takot, kundi ng isang pamilyar na init na matagal na niyang kinalimutan. Hindi mo kailangang magpanggap na matapang sa harap ko, Yuko, ang sabi ni Rafael habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Nakita ko kung paano mo hinarap si Eduardo. Matapang ka, oo. Pero ang isang mandirigma ay kailangan din ng pahinga. Hindi nakasagot si Yuko. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang may isang taong tumitingin sa kanya, hindi bilang isang asawa, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang tao. Lumapit si Rafael sa kanya. Sapat na malapit upang maamoy ni Yuko ang banayad na bango ng sandalwood at ulan na nagmumula sa lalaki. Marahang itinaas ni Rafael ang kanyang kamay upang alisin ang hibla ng buhok na tumabing sa mukha ni Yuko. Banayad ang kanyang pagdampi. Tila maingat siyang baka mabasag ang katahimikang namamagitan sa kanila. Nanatili sandali ang kanyang mga daliri sa pisngi ni Yuko. Isang simpleng haplos, ngunit puno ng damdaming matagal nilang parehong pilit itinatago. Naramdaman ni Yuko ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi iyon dahil sa takot, panganib, o pagod. Ito ay dahil sa isang damdaming matagal niyang sinubukang ikubli at kalimutan, ang kakayahang muling magtiwala at makaramdam ng init mula sa ibang tao. Tahimik silang nagtitigan sa gitna ng malamig na gabi, at sa maikling sandaling iyon, tila pansamantalang nawala ang ingay ng mundo sa paligid nila. Sabi ni Papa, balak mong ayusin ang bilang ito. Ang pagpapatuloy ni Rafael, ang kanyang boses ay naging mas malalim habang nananatili ang kanilang lapit. Hayaan mong tulungan kita, hindi lang sa mga pader at kisame, kundi sa paggawa ng isang lugar kung saan hindi mo na kailangang matakot kailanman. Tumingin si Yuko kay Rafael at sa loob ng ilang sandali, ang mundo sa labas, ang galit ni Eduardo, ang kasamaan ni Cynthia, ang itim na supot ng basura ay tila naglaho. May isang mahiwagang koneksyon na nabubuo sa pagitan nila, isang ugnayang hindi kailangan ng maraming salita. Ngunit ang payapang sandali ay biglang naputol ng may malakas na kalabog mula sa gilid ng beranda. Isang plorera ang nabuwal dahil sa malakas na hangin, at ang tunog nito ay sapat upang mapapitlag si Yuko. Agad siyang napaatras, ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Isang automatikong reaksyon ng taong matagal nang namuhay sa gitna ng sigawan, tensyon, at pangambang may masamang mangyayari anumang oras. Mabilis na lumapit si Rafael at marahang hinawakan ang magkabilang balikat niya upang patatagin siya. Shh! Hangin lang yon. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Ligtas ka rito. Nanatili siyang nakatingin kay Yuko, sinisigurong kumakalma na ang mabilis nitong paghinga. Nandito lang ako, dagdag niya ng banayad. Hindi mo kailangang harapin ang lahat ng mag-isa.
Sa gitna ng malamig na gabi at malakas na hangin, ang mga salitang iyon ay tila naging unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon na nakaramdam si Yuko ng tunay na kapanatagan. Ipinikit ni Yuko ang kanyang mga mata habang marahan niyang hinayaan ang sarili na kumalma sa ilalim ng maingat na paghawak ni Rafael. Ang init mula sa kanyang mga kamay ay tumagos sa manipis niyang cardigan. Tila unti-unting binubura ang lamig at takot na matagal niyang kinimkim. Sa tahimik na sandaling iyon, may kakaiba siyang naramdaman. Isang uri ng kapanatagan na hindi kailanman nabili ng kayamanan o kapangyarihan. Hindi ito galing sa mga pangakong magaganda lamang pakinggan, kundi sa simpleng presensya ng isang taong tunay na nakikinig at nakauunawa sa kanyang sakit. Sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, pinayagan ni Yuko ang sarili na huminga ng maluwag. Hindi dahil nawala na ang kanilang mga problema, kundi dahil hindi na niya kailangang pasanin ang lahat ng mag-isa. Gayunpaman, nang gabing iyon, biglang nagising si Yuko mula sa isang mabigat na bangungot. Mabilis ang kanyang paghinga habang nananatiling madilim at tahimik ang silid sa paligid niya. Ramdam niya ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang mabilis na tibok ng kanyang puso na tila ayaw humupa. Sa kanyang isip ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang masasakit na salitang minsang ibinato sa kanya ni Eduardo. Mga salitang matagal niyang pilit kinakalimutan, ngunit nananatili pa ring sugat sa kanyang alaala. Napayakap siya sa sarili habang pilit pinapakalma ang nanginginig niyang katawan. Kahit malayo na siya sa mga taong nanakit sa kanya, dala pa rin ng kanyang isip at puso ang bigat ng mga panahong iyon. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, napatingin si Yuko sa bahagyang liwanag mula sa kabilang silid kung saan nagpapahinga si Rafael. At kahit hindi mawala agad ang kanyang takot, ang simpleng kaalamang may isang taong handang manatili sa tabi niya ay naging sapat upang unti-unti siyang kumalma. Nakatayo si Rafael sa pintuan ng kanyang silid, nakikinig sa mahinang hikbi at ang paulit-ulit na pagbanggit ni Yuko sa pangalan ng asawang nanakit sa kanya. Ang mukha ni Rafael ay napuno ng matinding pait at determinasyon. Napagtanto niya na ang sugat sa puso ni Yuko ay mas malalim pa sa inakala niya. Habang pinagmamasdan ni Rafael ang natutulog na Yuko mula sa malayo, isang tanong ang bumabagabag sa kanya. Sapat ba ang kanyang pagmamahal at malasakit upang burahin ang 10 taon ng kadiliman sa puso ng babaeng ito? O ang anino ni Eduardo ay mananatiling nakakapit sa kaluluwa ni Yuko habang buhay? Ang nakaraan ay isang bangungot na nais mo nang ibaon sa limot, ngunit kung minsan, kailangan mo itong titigan ng diretso sa mga mata upang tuluyan mo itong mapatay. 3 linggo ang lumipas mula ng gabing iyon sa San Rafael at ang babaeng tumitingin sa malaking salamin ng silid ay tila isang estranghero kahit para sa kanyang sarili. Suot ni Yuko ang isang mahabang bestida na kulay esmeralda na sadyang idinisenyo upang yakapin ang kanyang bagong natagpuang kumpiyansa. Wala na ang amoy ng bawang at kusina. Pinalitan ito ng banayad na bango ng jasmine at mamahaling seda. Ang bawat hibla ng kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mahabang leeg at ang mukhang hindi na mababakas ang anumang takot. "Handa ka na ba, Yuko?" Ang tanong ni Rafael na nakatayo sa pintuan, nakasuot ng isang itim na tuxedo na lalong nagpadagdag sa kanyang kakisigan. Tumingin si Yuko sa kanya at dahan-dahang tumango. "Handa na akong harapin ang mga multo ng kahapon, Rafael." Ang charity auction na idinaraos sa isang sikat na hotel sa Makati ay puno ng mga pinakamakapangyarihang tao sa bansa. Sa gitna ng marangyang liwanag ng mga chandelier at ang tunog ng mga instrumentong kwerdas na lumilikha ng isang sopistikadong himig, pumasok sina Yuko at Rafael. Hindi maikakaila ang atensyong nakuha nila. Ang mga bulungan ay tila mga bubuyog na kumalat sa buong bulwagan, nagtatanong kung sino ang misteryosong babaeng kasama ng anak ni Don Mateo.
Sa kabilang dako ng silid, nakatayo si Eduardo kasama si Sofia. Mukhang pagod si Eduardo. Ang kanyang mukha ay may bakas ng puyat at ang kanyang suot na suit ay tila maluwag na sa kanya. Ang mga kasong isinampa ni Don Mateo laban sa kanya sa San Rafael ay pansamantalang nakabinbin, ngunit sapat na yon upang simulan ang pagguho ng kanyang kredibilidad sa mundo ng negosyo. Desperado siyang makahanap ng bagong investor ngayong gabi. Honey, sino kaya yung babaeng yun? Lahat sila nakatingin sa kanya. Ang nakasimangot na tanong ni Sofia habang humihigpit ang kapit sa braso ni Eduardo. Tumingin si Eduardo sa direksyon ni Yuko. Nanlaki ang kanyang mga mata. Mula sa malayo, ang babaeng nakasuot ng esmeralda ay tila isang reyna. May kung anong pamilyar sa bawat galaw nito, sa paraan ng pagtataas nito ng baba, ngunit hindi niya magawang maniwala sa kanyang hinala. Ang Yuko na alam niya ay nakayuko, laging may dalang basahan at laging natatakot sa kanyang boses. Dahil sa kuryosidad at desperasyon, dahan-dahang lumapit si Eduardo. Nang magkaharap sila, halos mabitawan niya ang hawak niyang baso ng champagne. Ang tunog ng pagtama ng kristal sa tray ng isang dumaang waiter ay tila isang babala. Yuko, ang nauutal na sambit ni Eduardo. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, parang nakakita ng isang patay na nabuhay muli. Dahan-dahang ibinaling ni Yuko ang kanyang paningin kay Eduardo. Walang galit sa kanyang mga mata. Tanging isang malamig na kawalan ng pakiramdam na mas masakit pa sa anumang sampal. Good evening, Ginoong Eduardo. Ang sagot ni Yuko. Ang kanyang Tagalog ay malalim at formal. Malayo sa boses na dati ay nagmamakaawa sa kanya. Excuse me, do I know you? Napamaang si Eduardo. Ang hininga niya ay tila naglaho. Yuko, huwag kang magbiro. Ako ito ang asawa mo. Saan mo nakuha ang mga alahas na yan? At bakit kasama mo ang mga balderama? Magnanakaw ka talaga. Bahagyang ngumiti si Yuko. Isang ngiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Ang asawa ko ay matagal na ring namatay, kasabay ng aking paggalang sa kanya. At tungkol sa mga alahas na ito, ang tawag dito ay pag-aari. Isang bagay na tila nakalimutan mo na kung paano pangalagaan. Hahablutin sana ni Eduardo ang braso ni Yuko, ngunit mabilis na humarang si Rafael. Ang tindig ni Rafael ay tila isang pader na bakal na hindi kayang tistisin ng galit ni Eduardo. Ginoo, mukhang nakakaabala ka na sa aking bisita. Ang boses ni Rafael ay mababa, ngunit may dalang panganib. Kung hindi ka aalis sa harap namin, baka kailanganin kong tawagin ang security upang ilabas ang basurang nakapasok sa pagtitipon na ito. Namutla si Eduardo sa tindi ng hiya nang mapansin niyang nakatingin na ang lahat ng mga bisita sa kanila. Ang mga bulungan ay naging mas malakas at ang mga matatalim na tingin ng mga dating kaibigan ni Eduardo ay nakatuon na sa kanya. Napahiya siya sa harap ng mga taong kinatatakutan niya. Tumalikod si Yuko at Rafa nang walang anumang pag-aalinlangan. Ang bawat hakbang ni Yuko palayo ay tila isang pagtapak sa nadurog na dangal ni Eduardo. Yuko, hindi pa tayo tapos! Ang sigaw ni Eduardo, ngunit agad siyang pinigilan ng mga security guard bago pa siya makalapit. Nang makalabas sila sa binti ng hotel patungo sa parking area, mabilis na sumunod si Eduardo, hinihingal at tila nababaliw na. Ngunit ang tanging naabutan niya ay ang pag-andar ng isang itim na sasakyan. Ang pulang ilaw sa likuran ng sasakyan ay tila dalawang matang nangungutya sa kanya sa gitna ng dilim. Napansin ni Eduardo ang plate number ng sasakyan. Isang pamilyar na numero na nakatatak sa mga dokumentong nakita niya noon sa opisina ng tatay ni Yuko. Ang kanyang tuhod ay nanginig at napaluhod siya sa malamig na semento ng kalsada. Hindi maari. Ang bulong niya sa kanyang sarili. Ang kotseng iyon. Sa tatay niya iyon. Sa loob ng sasakyan, nanatiling tahimik si Yuko. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kanyang clutch bag.
Napansin ni Rafael ang panginginig ng kanyang mga daliri. Ayos ka lang ba? Ang mahinahong tanong ni Rafael. Oo, ang sagot ni Yuko. Bagaman ang kanyang boses ay bahagyang gumaralgal. Ngunit ngayon ko lang napagtanto, Rafael, ang paghihiganti ay hindi pala masarap. Ito ay nakakapagod. Ngunit kailangan kong tapusin ang sinimulan ko. Tumingin si Rafael sa labas ng bintana. Hindi ka nag-iisa, Yuko. Hanggang sa dulo, hindi ka na mag-iisa. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Yuko. Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Pagsagot niya, isang boses na puno ng takot at pagmamakaawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Yuko, tulungan mo ako. Si Cynthia, may nangyayaring masama sa kanya. Ang boses ni Sofia iyon. At ang tunog ng pagkabasag ng mga gamit sa kabilang linya ay tila isang babala na ang bangungot ay nagsisimula na ring lamunin ang mga taong nanatili sa mansyon. Ang gintong hawla na dati ay kinaiinggitan ng marami ay dahan-dahan nang nagiging isang madilim na piitan. Sa loob ng mansyon ng mga Eduardo, ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan na ng amoy ng panis na pagkain at alikabok. Wala na ang mga katulong na dati ay laging nakabuntot. Lahat sila ay umalis na matapos hindi mabayaran ang kanilang mga sahod sa loob ng 2 buwan. Si Sofia ay nakaupo sa gilid ng sofa, nanginginig ang mga kamay habang hawak ang kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Sa itaas na palapag, naririnig niya ang mga sigaw ni Cynthia, isang tunog na tila nagmumula sa isang taong unti-unti nang nawawala sa katinoan. Hindi ko na kaya, Eduardo. Kailangang may gumawa ng paraan. Ang bulong ni Sofia sa sarili habang naririnig ang tunog ng mga gamit na ibinabato sa itaas. Nang bumukas ang pintuan ng mansyon, pumasok si Eduardo na parang isang lantang gulay. Ang kanyang tuksido ay gusot-gusot at ang amoy ng alak na nagmumula sa kanya ay sapat na upang mahilo ang sino mang lalapit. Ang pagkahiya niya sa charity auction ay ang huling pako sa kabaong ng kanyang dangal. Nasaan ang alak? Sofia, bigyan mo ako ng maiinom. Ang bulyaw ni Eduardo, ang kanyang boses ay napaos na at puno ng pait. Wala na tayong alak, Eduardo. Wala na tayong kahit ano. Ang sagot ni Sofia, na sa wakas ay sumabog na rin ang galit. Ang mga bank accounts mo ay freeze na lahat. Ang kumpanya ay bankrupt na. At ang kapatid mo, si Cynthia, baliw na siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na may mga itim na supot ng basura sa paligid niya. Isang malakas na sampalang tumama sa pisngi ni Sofia. Ang tunog ng palad ni Eduardo na tumama sa balat ng babae ay umalinggaw-ngaw sa tahimik na salas. Napasubsob si Sofia sa sahig, ang kanyang buhok ay humarang sa kanyang muka. Huwag mo akong sigawan. Kasalanan ninyo ito. Kung hindi dahil sa katangahan ni Cynthia, hindi mapupunta kay Yuko ang mga papel na yon. At ikaw, kung hindi ka naging masyadong maluho, may naitabi pa sana tayong pera. Ang sigaw ni Eduardo, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng katawan ang narinig mula sa hagdanan. Parehong napalingon sina Eduardo at Sofia. Si Cynthia ay nakahandusay sa paanan ng hagdan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa takot. Nandyan na sila, ang mga itim na bag. Kinukuha nila ang lahat. Ang nanginginig na sabi ni Cynthia habang itinuturo ang kawalan. Yuko, patawarin mo ako, Yuko. Doon lamang nakaramdam ng tunay na kilabot si Sofia. Kinuha niya ang kanyang cellphone at muling tinawagan ang numero ni Yuko. Sa kabilang linya, sa loob ng sasakyang tinatahak ang daan, pabalik sa mansyon ni Don Mateo, sinagot ni Yuko ang tawag. Yuko, please, parang awa mo na. Ang hikbi ni Sofia, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Mamatay na yata si Cynthia. Si Eduardo naman ay tila nawala na sa sarili.
Hindi ko na alam ang gagawin ko. Alam kong marami kaming pagkakamali sa'yo, pero huwag mo naman kaming hayaang mamatay dito. Nanatiling tahimik si Yuko. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga bituin na bumabagsak. Naramdaman niya ang kamay ni Rafael na marahang humawak sa kanyang balikat, nagbibigay ng lakas. Bakit ako, Sofia? Ang tanong ni Yuko. Ang kanyang boses ay walang emosyon, parang isang malamig na bato. Noong gabi na itinapon niyo ako sa gitna ng ulan, nasaan ang awa niyo? Noong tinatawanan niyo ako habang hawak ko ang supot ng basura, naisip niyo ba kung mabubuhay pa ako? Patawarin mo kami, Yuko. Kahit para na lang sa kapatid ni Eduardo. Please. Ibinaba ni Yuko ang telepono. Ang kanyang hininga ay naging mabigat. Tumingin siya kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay nagtatanong kung ano ang dapat niyang gawin. Ang pagpili na maging mabuti sa gitna ng kasamaan ay hindi kahinaan, Yuko. Ang mahinahong sabi ni Rafael. Ito ang pinakamataas na uri ng tagumpay. Ang ipakita sa kanila na kahit dinurog kanila, hindi nila nagawang sirain ang iyong puso. Huminga ng malalim si Yuko. Hindi ko sila tutulungan dahil mahal ko pa sila, Rafael. Tutulungan ko sila dahil gusto kong makita nila ang mukha ng babaeng itinapon nila. Ang mukha ng babaeng ngayon ay may hawak ng kanilang kapalaran. Ipinag-utos ni Yuko sa driver na iliko ang sasakyan patungo sa mansyon ng mga Eduardo. Habang papalapit sila, ang bawat kanto ay tila nagbabalik ng mga alaala ng kanyang pagtitiis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya darating bilang isang biktima. Darating siya bilang ang huling pag-asa ng mga taong naging dahilan ng kanyang paghihinagpis. Nang makarating sila sa tapat ng mansyon, ang gate na dati ay mahirap buksan, para sa kanya ay dahan-dahang bumukas. Ang dilim ng mansyon ay tila isang dambuhala na handang lumamon sa sinumang pumasok. Bumaba si Yuko mula sa sasakyan, kasunod si Rafael. Ang bawat hakbang niya sa semento ay lumilikha ng isang tunog na tila nagmamarka ng katapusan ng isang panahon. Pagpasok niya sa salas, tumambad sa kanya ang kalunos-lunos na kalagayan ng pamilyang dati ay kinatatakutan niya. Si Eduardo ay nakaupo sa sahig, yakap ang isang bote ng alak na basag na. Si Sofia ay nakasubsob sa gilid at si Cynthia ay patuloy na bumubulong sa isang sulok. Tumingin si Eduardo sa itaas at nakita si Yuko. Isang mapait na tawa ang lumabas sa kanyang mga labi. Narito ka na ba para pagtawanan kami? Narito ka na ba para tapusin ang lahat? Lumapit si Yuko at tumayo sa harap ni Eduardo. Ang kanyang anino ay bumalot sa nanginginig na katawan ng asawa. Hindi, Eduardo. Narito ako para ibigay sa inyo ang nararapat sa inyo at sisiguraduhin ko na ang bawat sentimong ninakaw nyo sa aking ama ay maibabalik sa mga taong tunay na nangangailangan. Ang gabi ay tila tumigil sa pag-inog habang ang dating basura ng tahanan ay nakatayo ng buong dangal sa gitna ng mga guho ng kanilang kasakima. Ang bawat hakbang ni Yuko sa maruming tiles ng salas ay tila isang hatol ng kamatayan para sa dangal ng mga taong nasa harap niya. Ang mansyon na dati ay nagkikislapan sa luho ay mistulang isang libingan na ngayon, puno ng alikabok, amoy ng panis na alak, at ang nakapanlulumong katahimikan ng isang bumagsak na kaharian. Ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Ang malamig na pahayag ni Yuko. Ang kanyang boses ay hindi malakas, ngunit bawat salita ay tumatama sa pader at bumabalik bilang isang matalim na alingawngaw. Pilit na tumayo si Eduardo mula sa sahig. Kumakapit sa gilid ng isang mamahaling silya na ngayon ay punong-puno na ng mantsa. Ang kanyang mga mata ay mapupula, bakas ang puyat at ang epekto ng labis na pag-inom. Ano? Anong sabi mo? Akin ito. Pinaghirapan ko ito. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Yuko. Dahan-dahan niyang inilabas ang isang asul na folder mula sa kanyang bag at inilapag ito sa lamesa. Ang mismong lamesa kung saan
Siya dati ay nagsilbi ng pagkaing tinanggihan nila. Pinaghirapan, Eduardo, o pinagnakawan? Ang tanong ni Yuko habang dahan-dahang binubuklat ang mga dokumento. Ayon sa audit na ginawa ni Don Mateo at Attorney Rivera, ang bawat hiya sa bahay na ito, ang bawat lupang nakapangalan sa iyo, ay binili gamit ang pera ng aking ama na ilegal mong inilipat. Ngayong araw, ang korte ay naglabas na ng writ of execution. Kailangan nyo nang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 2 oras. 2 hours? You're kidding, right? Ang histerikang sabat ni Sofia habang pilit na inaayos ang kanyang gusot-gusot na damit. Yuko, don't do this. Wala kaming matutuluyan. Look at Cynthia. She's sick. Tiningnan ni Yuko si Cynthia na nakaupo sa sulok, yakap ang kanyang sariling mga binti, habang paulit-ulit na bumubulong ng tungkol sa mga itim na plastik. Ang pait sa puso ni Yuko ay humalo sa isang uri ng pighati. Hindi niya gustong makakita ng taong nawawala sa katinuan, ngunit hindi niya rin malilimutan kung paano siya itinulak ni Cynthia sa gitna ng ulan. May ambulansyang darating para sa kanya, Sofia. Dadalhin siya sa isang pasilidad kung saan siya aalagaan. Pero kayo ni Eduardo, tumingin ng diretso si Yuko sa dating asawa. Maari niyo nang kunin ang inyong mga personal na gamit. Isilid niyo sa mga supot ng basura dahil iyon lang ang itinira niyo sa akin noong gabing iyon. Ang mukha ni Eduardo ay nagbago mula sa galit patungo sa isang matinding desperasyon. Lumapit siya kay Yuko, akmang luluhod, ngunit pinigilan siya ng matalim na tingin ni Rafael na nakatayo sa likuran ni Yuko. Yuko, honey, please, let's talk about this. Pwede pa nating ayusin ito. Mahal pa kita. Alam mo yan. Nagkamali lang ako. Nadala lang ng tukso. Ang pagsusumamo ni Eduardo, ang kanyang boses, ay puno ng kasinungalingan na dati ay pinaniniwalaan ni Yuko. Hindi gumalaw si Yuko. Hinayaan niyang maramdaman ng bawat kataga ni Eduardo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na itong talab. Ang mura o ang saksak ng kanyang mga salita ay tila tumatama na lamang sa isang pader na bakal. Mahal? Ang mahinang tanong ni Yuko. Eduardo, ang pag-ibig ay hindi nanunumbat, hindi nagnanakaw, at lalong hindi nagtatapon ng asawa sa gitna ng bagyo. Ang mahal mo ay ang kapangyarihan na ibinigay sa iyo ng aking ama. At ngayong wala na yon, ikaw ay isang walang laman na balat. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ang narinig sa labas. Hindi ito pulis, kundi ang ambulansyang kukuha kay Cynthia. Ang mga puting ilaw na tumatagos sa bintana ay tila mga matang mapanghusga na nagliliwanag sa karumihan ng mansyon. Habang inaalalayan ng mga medical personnel si Cynthia palabas, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa kamay ng babae. Isang punit-punit na litrato ni Yuko at Eduardo noong araw ng kanilang kasal. Nakita ito ni Yuko, ang imahe ng kanyang sarili na noon ay puno ng pag-asa, ay tila isang malungkot na paalala ng kanyang kamangmangan. Rafael, kailangan ko nang lumabas. Ang bulong ni Yuko, ang kanyang lalamunan, ay biglang nanikip. Hindi ko na kayang amuyin ang pagkabulok ng lugar na ito. Naiintindihan ko ang sagot ni Rafael habang inaalalayan si Yuko sa siko. Tapos na ang misyon mo rito. Hayaan mo na ang batas ang tumapos sa natitirang dumi. Ngunit bago tuluyang makalabas si Yuko, huminto siya sa tapat ng pintuan. Lumingon siya kay Eduardo na ngayon ay nakasubsob na sa sahig, umiiyak ng walang tunog. Ang mansyong ito ay gagawin kong isang shelter para sa mga kababaihang inabuso at itinapon ng kanilang mga pamilya. Ang huling sabi ni Yuko. Gagawin ko itong isang lugar ng pag-asa, ang bagay na pilit mong kinuha sa akin. Habang naglalakad si Yuko palayo, naramdaman niya ang sariwang hangin sa labas. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng gate. Bumaba ang isang lalaking nakauniporme ng pulis, may hawak na warrant of arrest. Ginoong Eduardo at Ginang Cynthia
Kayo ay arestado sa kasong plunder at money laundering. Ang mariing boses ng opisyal. Napahinto si Yuko. Tumingin siya kay Rafael. May isang bagay sa mukha ni Rafael na tila nagsasabing mayroon pa silang hindi alam. Isang lihim na higit pa sa nakikita ng mga mata. May problema ba? Ang tanong ni Yuko. Tumingin si Rafael sa kanyang telepono. Yuko, ang mga dokumento sa supot ng basura. May nakita pa ang mga investigador. Hindi lang pera ang ninakaw nila. May kaugnayan sila sa pagkawala ng iyong ama. 10 taon na ang nakalilipas. Nanlamig ang buong pagkatao ni Yuko. Ang kanyang ama ay namatay sa isang aksidente. Iyon ang alam niya. Ngunit ang salitang pagkawala ay tila isang bagong sugat na sadyang binuksan upang muling magpadugo ng kanyang puso. Anak, ang katotohanan ay parang agos ng ilog. Maaari mong harangan, ngunit hahanap at hahanap ito ng butas upang muling umagos patungo sa dagat. Ang tinig ng kanyang ama ay tila isang malabong alingaw-ngaw na nagmula sa kailaliman ng kanyang alaala. Isang paalala na ang bawat lihim ay may takdang panahon ng pagkabunyag na natiling nakatitig si Yuko sa puting pader ng opisina ni Don Mateo. Ang kanyang hininga ay naging mabigat at tila may nakabara sa kanyang lalamunan. Ang balitang ibinigay ni Rafael ay hindi lamang isang impormasyon. Ito ay isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang bawat himaymay. Ang 10 taon ng kanyang pagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang ama sa isang aksidente ay biglang napalitan ng isang nakapanlulumong katotohanan. Hindi yun aksidente. Dahan-dahang inabot ni Rafael ang isang lumang dokumento. Ang papel ay dilaw na at amoy luma. Ito ay isang report mula sa isang mekaniko 10 taon na ang nakalilipas, Yuko. Nakita ito sa loob ng lihim na bulsa ng itim na supot ng basura. Ang preno ng sasakyan ng iyong ama ay hindi basta nasira. May sadyang pumutol sa kable nito bago siya lumuwas patungong Maynila. Naramdaman ni Yuko ang panlalamig ng kanyang mga dulo ng daliri. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya mapigilan. Kaya naman, mahigpit niyang hinawakan ang gilid ng lamesa hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Ang silid na dati ay nagbibigay sa kanya ng kaligtasan ay tila biglang naging masikip at ang hanging kanyang nilalanghap ay tila puno ng alikabok ng nakaraan. Sino? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyot na labi. Hindi na niya kailangang marinig ang sagot, ngunit kailangan niyang kumpirmahin ang hinalang pilit niyang itinatanggi sa kanyang sarili. May pirmang nakalagay sa dulo ng service order na ito, Yuko. Isang pahintulot na ayusin daw ang sasakyan, ngunit ang totoo ay doon isinagawa ang sabotahe. Ang mahinahong sabi ni Rafael, ang kanyang boses ay puno ng pakikiramay. Ang pirmang yon ay kay Eduardo. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa dibdib ni Yuko. Ang kanyang puso ay tila isang kristal na muling binasag ng paulit-ulit. Ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinaglingkuran niya sa kabila ng lahat ng pang-aabuso, ay siya palang pumatay sa taong nagbigay sa kanya ng buhay. Ang bawat halik, ang bawat pangako, at ang bawat araw ng kanilang pagsasama ay binuo sa ibabaw ng bangkay ng kanyang ama. Hindi sumigaw si Yuko, hindi rin siya humagulgol. Ang kanyang sakit ay masyadong malalim para sa mga luha. Sa halip, ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo at ang kanyang tindig ay naging kasing tigas ng bato. Gusto ko siyang makita, Rafael, ang mariing sabi ni Yuko. Gusto kong makita ang mga mata ng demonyong kinilala kong asawa. Sa loob ng madilim at malamig na selda ng presinto, nakaupo si Eduardo sa isang sulok. Wala na ang kanyang kislap. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang suot na polo ay may mga mantsa ng luha at pawis. Nang marinig niya ang tunog ng pagbukas ng bakal na pinto, dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Pumasok si Yuko, kasunod si Rafael.
Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa semento ay tila isang tunog ng orasan na nagbibilang ng huling sandali ni Eduardo. Tumayo si Yuko sa harap ng rehas. Ang kanyang mukha ay walang kahit anong emosyon. Yuko, honey, buti dumating ka. Sabihin mo sa kanila, wala akong kasalanan. Si Cynthia ang may gawa ng lahat. Inutusan niya lang ako. Ang desperadong pagsusumamo ni Eduardo habang kumakapit sa rehas ng selda. Hindi kumurap si Yuko. Inilabas niya ang dokumento ng mekaniko at idinikit ito sa rehas. Sapat na upang mabasa ni Eduardo ang sarili nitong pirma. 10 taon, Eduardo. 10 taon akong naniwala na ang tadhana ang kumuha kay Papa. Pero ang totoo, ikaw ang pumatay sa kanya. Pinatay mo siya para makuha ang kumpanya, para makuha ang yaman na kailanman ay hindi naging sayo. Namutla si Eduardo. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang mga mata ay pagalagala. Naghahanap ng paraan upang makatakas sa katotohanan. Hindi totoo yan. Aksidente yun, Yuko. Maniwala ka sa akin. Ang kasalanan mo sa akin bilang asawa ay maaari kong patawarin sa paglipas ng panahon. Ang boses ni Yuko ay bumaba. Naging isang bulong na puno ng panganib. Pero ang dugong nasa mga kamay mo, ang dugo ng aking ama. Hinding-hindi ko yan palalagpasin. Hahayaan kitang mabuhay, Eduardo. Pero titiyakin ko na araw-araw mong pagsisisihan ang bawat hiningang kukunin mo sa loob ng kulungang ito. Tinalikuran ni Yuko ang selda. Hindi pinapansin ang mga hiyaw at pagmamakaawa ni Eduardo. Paglabas niya sa presinto, sinalubong siya ng malakas na hangin ng gabi. Huminto siya sandali at hinawakan ang maliit na ballpen na ibinigay sa kanya ng kanyang ama noong kanyang graduation. Isang maliit na bagay na palaging nasa kanyang bag. Hinawakan niya ito ng napakahigpit hanggang sa mamula ang kanyang palad. Tila ba doon niya kinukuha ang huling piraso ng kanyang lakas. Tapos na, Papa, ang bulong ni Yuko sa hangin. Ngunit bago pa sila makarating sa sasakyan, isang opisyal ng pulis ang lumapit kay Rafael. Mayroon itong dalang isang maliit na recording device. Sir, may nakuha po kaming statement mula kay Cynthia bago siya dinala sa ospital. Sabi niya, hindi lang daw si Eduardo ang may pakana nito. May isa pa silang kasama. Isang taong mas mataas sa kanila na nagbigay ng utos. Napahinto si Yuko. Ang kanyang puso ay muling bumilis ang pintig. Kung hindi si Eduardo ang utak, sino ang taong may kakayahang manipulahin ang lahat mula sa dilim? Tiningnan ni Rafael si Yuko at sa loob ng mga mata ng lalaki, nakita ni Yuko ang isang seryosong pangamba. Ang laban na akala niya ay tapos na, ay tila isang maliit na bahagi lamang ng isang mas malaking sabwatan na sadyang nakakabit sa kanyang pamilya. Ang katotohanan ay tila isang malalim at madilim na balon. Habang sinusubukan mong abutin ang ilalim, lalo lamang itong nagiging malamig at nakakatakot. Ang bawat hakbang ni Yuko palayo sa presinto ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang boses ng pulis tungkol sa isang mas mataas na tao ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Isang babalang hindi niya maaaring baliwalain. Sa loob ng sasakyan ni Rafael, ang katahimikan ay naging mabigat. Tanging ang banayad na pag-andar ng makina at ang marahang paghampas ng hangin sa labas ang naririnig. Napansin ni Rafael ang panginginig ng mga kamay ni Yuko na nakapatong sa kanyang kandungan. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang kinuha ang isa sa mga kamay ni Yuko at hinawakan ito ng mahigpit. Ang init ng palad ni Rafael ay tila isang angkla na pumipigil kay Yuko na tuluyang malunod sa kanyang sariling takot. Hihinto muna tayo sa studio ko. Ang mahinahong sabi ni Rafael, kailangan nating suriin muli ang supot na yon. Kung mayroon pang ibang tao sa likod nito, siguradong may iniwan silang bakas na hindi napansin ni Eduardo o Cynthia. Tumango lamang si Yuko, ang kanyang paningin ay nakatitig sa kawalan.
Pagdating sa studio ni Rafael, isang silid na puno ng mga blueprint, amoy ng kape at kahoy. Marahang inilatag ni Rafael ang itim na supot ng basura sa ibabaw ng isang malaking mesa. Ang supot na dati ay itinuturing ni Yuko na simbolo ng kanyang kahihiyan ay naging sentro na ngayon ng isang madilim na investigasyon. Dahan-dahan, Yuko, ang bulong ni Rafael habang tinutulungan ng babae na ilabas ang mga natitirang laman ng bag. Sa ilalim ng maliwanag na ilaw ng desk lamp, sinuri nila ang bawat sulok ng plastik. Doon, sa tahi ng pinakailalim na bahagi ng bag, napansin ni Yuko ang isang maliit na umbok. Kinuha ni Rafael ang isang cutter at maingat na hiniwa ang lining ng plastik. Isang maliit na digital memory card ang nalaglag mula sa loob, kasama ang isang lumang litrato na sadyang itinago sa pagitan ng 2 layer ng materyales. Nang makita ni Yuko ang litrato, tila tumigil ang pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat. Ito ay isang larawan ng kanyang ama, si Attorney Valderrama, na nakikipagkamay sa isang lalaking nakasuot ng barong. Isang lalaking pamilyar sa bawat balita sa telebisyon. Si Congressman Salvador, ang kinatawan ng kanilang lalawigan na kilala bilang tagapagtanggol ng mahihirap. Si Congressman Salvador, ang halos hindi makapaniwalang bulong ni Yuko. Siya ang matalik na kaibigan ni Papa. Siya ang tumulong sa amin noong mamatay si Papa. Isang mapait na katotohanan ang unti-unting nabuo sa isipan ni Yuko. Ang taong nagabot ng tulong sa kanila sa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay siya palang nag-utos na putulin ang kable ng preno ng kanyang ama. Ang utang na loob na ipinamukha ni Eduardo sa kanya noon ay nagmula sa pondong ibinigay ng congressman upang manahimik ang lahat. Hindi lang si Eduardo ang nagnakaw sa inyo, Yuko, ang sabi ni Rafael habang sinusuri ang laman ng memory card sa kanyang laptop. Ginamit ni Salvador si Eduardo upang makuha ang mga hawak na ebidensya ng iyong ama laban sa kanyang mga illegal na logging at mining operations. Nang mamatay ang iyong ama, naging sunod-sunuran si Eduardo kay Salvador, kapalit ng proteksyon at yaman. Sa sandaling iyon, ang tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng studio ay naging sanhi ng kanilang pananahimik. Ang bawat tibok ng puso ni Yuko ay tila isang malakas na tambol sa kanyang dibdib. Wala silang inaasahang bisita sa ganitong oras. Biglang bumukas ang pinto ng studio nang walang anumang katok. Pumasok ang 3 lalaking nakasuit, malalaki ang katawan, at may mga matang walang bakas ng awa. Ang huling pumasok ay walang iba, kundi si Congressman Salvador mismo. May hawak na isang itim na tungkod at isang peking ngiti sa kanyang mga labi. Yuko, iha. Ang boses ng congressman ay tila isang ahas na dahan-dahang gumagapang sa sahig. Sabi ko na nga ba, hindi ka basta-basta susuko. Sayang, ang talino mo ay namana mo sa iyong ama. Pero ang katigasan ng ulo, iyan ang naging mitya ng kanyang buhay. Humakbang si Rafael sa harap ni Yuko, pinoprotektahan ng babae mula sa mga lalaki. Congressman, ang lahat ng ebidensya ay nasa amin na. Hindi niyo na kami mababantayan. Tumawa ang congressman, isang tawang tuyo at walang kagalakan. Iha, ang ebidensya ay papel at digital files lamang. Madaling sunugin, madaling burahin. Ang tanong ay, handa ka bang mawala ang huling taong nagmamalasakit sa iyo? Tumingin si Salvador kay Rafael at sa isang hudyat ng kanyang kamay, isa sa mga tauhan nito ang naglabas ng isang bagay na naging sanhi ng pagpigil ng hininga ni Yuko. Isang baril na may silencer ang nakatutok na ngayon sa ulo ni Rafael. Ibigay mo sa akin ang bag, Yuko. Ang utos ni Salvador. Ang boses ay naging malamig at puno ng panganib. Ibigay mo ang bag at hahayaan ko kayong mabuhay ng tahimik sa malayo. Huwag mong tularan ng iyong ama na mas pinili ang prinsipyo kaysa sa kanyang sariling anak. Naramdaman ni Yuko ang bigat ng desisyong nasa kanyang mga kamay. Ang itim na supot ng basura ay hindi na lamang plastik. Ito na ang timbangan ng buhay at kamatayan. Tumingin siya kay Rafael
At sa loob ng mga mata ng lalaki, nakita niya ang isang pakiusap, huwag siyang susuko. Ngunit paano niya kayang isakripisyo ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya na siya ay mahalaga, kapalit ng isang katarungang matagal nang ninakaw? Ang katahimikan sa loob ng studio ay tila isang tali na dahan-dahang hinihigpitan sa kanilang mga leeg. Sa gitna ng tensyon, isang mahinang tunog ng notification mula sa laptop ni Rafael ang narinig. Ang file transfer na sinimulan ni Rafael kanina ay natapos na. Naipadala na ang lahat ng ebidensya sa isang hindi kilalang server. Lumingon si Rafael kay Yuko at bahagyang ngumiti. Isang ngiti ng pamamaalam at tagumpay. Takbo, Yuko. Ang bulong ni Rafael. Ang bawat segundong sumunod ay naging isang malabong imahe ng kaguluhan. Ang pagpatay ng ilaw ni Rafael, ang tunog ng pagbagsak ng mga blueprints sa sahig, at ang marahas na paghabol ng hininga ni Yuko habang pilit na tumatakbo patungo sa kabilang pintuan. Ngunit ang huling narinig ni Yuko, bago siya makalabas sa madilim na pasilyo, ay ang tunog ng isang mabigat na pagkakaumpog sa sahig. Ang kanyang puso ay nadurog sa takot na ang tunog na yon ay mula sa katawan ni Rafael. Ang bawat hakbang ni Yuko sa basang eskinita ay puno ng kaba at pagmamadali. Ang malamig na hangin ng madaling araw ay humahalo sa malakas na ulan habang pilit niyang kinokontrol ang mabilis niyang paghinga. Pakiramdam niya'y may panganib na maaaring sumulpot anumang oras, ngunit higit pa sa sarili niyang takot ang pag-alala niya para kay Rafael. Rafael? Mahina niyang bulong, ngunit agad iyong nilamon ng ingay ng ulan at hangin. Mahigpit niyang niyakap ang sarili habang nagpapatuloy sa paglalakad sa gitna ng bagyo. Ang tibok ng kanyang puso ay mabilis at magulo, kasabay ng pag-asa na sana ay ligtas ang taong pinakamahalaga sa kanya. Hindi siya pwedeng tumigil. Ang bawat luhang pumapatak sa kanyang pisngi ay agad na nahahaluan ng ulan, ngunit ang init nito ay tila nagpapapaalala sa kanya ng haplos ni Rafael sa studio kanina. Ang tunog ng pagkakaumpog na narinig niya bago siya lumabas ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang masakit na katanungan kung buhay pa ba ang lalaking nagbigay sa kanya ng pagkakataong lumaban. Nakarating si Yuko sa isang luma at tago na simbahan sa dulo ng kalsada. Doon, sa ilalim ng mga anino ng mga rebulto at amoy ng natutunaw na kandila, naupo siya sa pinakahuling hilera ng mga bangko. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang itim na supot na ngayon ay punong-puno na ng butas at mantsa. Ito na lamang ang tanging ebidensya ng kanyang pag-iral. Dahan-dahan niyang kinuha ang kanyang telepono. Isang mensahe ang bumungad sa kanya, isang video na ipinadala mula sa isang hindi kilalang numero. Nang buksan niya ito, halos mabitawan niya ang gadget. Nakita niya si Rafael, nakatali sa isang silya. Ang kanyang muka ay may mga pasa at sugat. Ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling matapang. Sa likuran ni Rafael, dahan-dahang umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Congressman Salvador. Iha, tumatakbo ang oras. Mababang ngunit mabigat niyang sabi. Habang pinatatagal mo ang pagdedesisyon, lalo lamang nalalagay sa panganib ang taong pilit kang pinoprotektahan. Huminto siya sandali bago muling nagsalita. Puno ng kumpiyansa ang kanyang tono. Huwag mong isipin na sapat na ang mga file na naipadala ninyo. Marami pa akong koneksyon at impluwensya. Kaya kong pigilan ang pagkalat ng impormasyon bago pa ito makarating sa publiko. Sa gitna ng malakas na ulan at tensyon sa paligid, mas lalo lamang naramdaman ni Yuko ang bigat ng sitwasyon. Hindi na lamang ito laban para sa katotohanan, kundi laban din para sa kaligtasan ng taong handang magsakripisyo para sa kanya. Napahagulhol si Yuko habang tinatakpan ng kanyang mga palad ang namumulang mukha. Sa gitna ng malamig na ulan at matinding takot, muli niyang naramdaman ang mabigat na pakiramdam ng pagiging walang laban. Ang parehong sakit at pag-iisang minsang bumalot sa kanya noong iniwan siya ni Eduardo. Ngunit habang nanginginig ang kanyang mga kamay,
May matigas siyang bagay na aksidenteng nahawakan sa loob ng bulsa ng kanyang cardigan. Bahagya siyang natigilan. Dahan-dahan niya iyong inilabas. Isang maliit na ballpen. Ang ballpen ng kanyang ama. Tahimik siyang napatingin dito habang unti-unting bumabalik sa kanyang alaala ang mga salitang minsang sinabi sa kanya ng kanyang ama. Na kahit gaano kalakas ang unos, hindi dapat mawala ang tapang na ipaglaban ang tama. Mahigpit niya yung hinawakan at sa gitna ng kanyang pagluha, may munting liwanag ng lakas at pag-asa na muling nabuhay sa kanyang puso. Mahigpit na hinawakan ni Yuko ang maliit na ballpen, tila doon niya ibinubuhos ang natitirang lakas ng kanyang loob. Sa gitna ng takot at pagod, naalala niya ang mahinahong tinig ni Rafael. Ang isang mandirigma ay kailangan ding magpahinga. Napapikit siya sandali habang pilit kinakalma ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Totoo, pagod na siya. Pagod ng tumakbo, matakot at lumaban mag-isa. Ngunit alam din niyang hindi pa ito ang sandaling maaari siyang sumuko. Kapag hinayaan niyang manaig ang takot ngayon, mawawalan ng saysay ang lahat ng ipinaglaban ni Rafael at ang paghahanap ni Lalo ng hustisya para sa kanyang ama. Ang katotohanang matagal nilang pinoprotektahan ay maaaring tuluyang matabunan ng kapangyarihan at katahimikan. Dahan-dahang pinunasan ni Yuko ang kanyang mga luha bago muling tumayo ng tuwid. Sa gitna ng malakas na ulan, may bagong tibay na unti-unting bumabalot sa kanyang puso. Isang tahimik, ngunit matatag na pasyang hindi na siya muling uurong. Tumayo si Yuko at dahan-dahang itinuwid ang kanyang balikat. Ang takot at pagdududa na kanina'y bumabalot sa kanya ay unti-unti nang napalitan ng matatag na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng dating naghahabol ng pagmamahal at pagtanggap. Sa sandaling iyon, pinili niyang alalahanin kung sino talaga siya, ang anak ni Attorney Valderrama at isang taong handang ipaglaban ang katotohanan kahit laban pa sa makapangyarihang kalaban. Mahigpit niyang hawak ang ballpen ng kanyang ama habang lumalabas ng simbahan sa gitna ng malamig na ulan. Pagkatapos ay agad niyang tinawagan si Don Mateo. Don Mateo, matatag niyang sabi sa telepono, kailangan ko ang tulong ninyo. Hindi tayo aasa sa mga sistemang kaya nilang kontrolin. Kailangan nating maiparating ang katotohanan diretso sa mga tao. Huminga siya ng malalim bago nagpatuloy. Kung may mga koneksyon kayo sa media, mga mamamahayag, o kahit sa mga ordinaryong taong handang makinig, oras na para gamitin natin yon. Hindi na ito tungkol lang sa amin. Tungkol na ito sa hustisyang matagal nilang pilit tinatakpan. Sa sumunod na 2 oras, ang lungsod ay naging saksi sa isang kakaibang pangyayari. Ang bawat digital billboard, ang bawat social media feed ng mga tanyag na influencer na binayaran ni Don Mateo, at ang bawat radyo sa mga palengke ay sabay-sabay na naglabas ng isang dokumento. Ang dokumentong nag-uugnay kay Salvador sa pagpatay kay Attorney Valderrama. Ang kapangyarihan ni Salvador ay tila isang kastilyong buhangin na unti-unting ginigiba ng dambuhalang alon ng katotohanan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga protesta ay nabuo sa harap ng kanyang opisina. Ngunit alam ni Yuko, nasa panganib pa rin si Rafael. Tinungo niya ang lumang warehouse kung saan huling na-trace ang signal ng video. Pagdating niya roon, sinalubong siya ng katahimikan na tila isang patibong. Pagpasok niya sa loob, nakita niya si Salvador na nakatayo sa gitna, mag-isa, habang hawak ang isang baril na nakatutok kay Rafael. Ang mukha ng congressman ay puno ng desperasyon. Ang kanyang maskara ng pagiging kagalang-galang ay tuluyan ng nadurog. Sinira mo ang lahat, Yuko. Ang sigaw ni Salvador. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Akala mo ba mananalo ka? Kung babagsak ako, isasama ko ang lalaking ito. Ibitaw mo ang baril, Salvador. Ang boses ni Yuko ay malamig at matatag habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa liwanag.
Wala ka nang matatakbuhan. Ang buong mundo ay nakatingin na sa'yo. Ang bawat galaw mo ay live na napapanood ng milyon-milyong tao. Itinaas ni Yuko ang kanyang telepono na kasalukuyang naka-live stream. Nanlaki ang mga mata ni Salvador. Napansin niya ang mga pulang tuldok ng laser mula sa mga sniper ng mga pulis na nakapaligid na pala sa warehouse sa labas. Ang tunog ng pagbagsak ng baril ni Salvador sa semento ay tila isang huling hudyat ng tagumpay. Agad na sumugod si Yuko kay Rafael, mabilis na kinakalag ang mga tali nito. Rafael! Rafael, gising! Ang hikbi ni Yuko habang hinahaplos ang duguang mukha ng lalaki. Dahan-dahang imulat ni Rafael ang kanyang mga mata. Isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sabi ko sa'yo, takbo. Yuko, hindi na ako tatakbo, Rafael. Tapos na ang pagtakbo. Ang sagot ni Yuko habang isinusubsob ang kanyang mukha sa balikat ni Rafael. Ang bawat hikbi ni Yuko ay tila naglalabas ng lahat ng sakit, lahat ng dumi, at lahat ng pait na naramdaman niya mula ng gabing itinapon siya sa kalsada. Sa gitna ng madilim at magulong warehouse, nahanap ni Yuko ang tunay na kahulugan ng kanyang pagkatao. Ngunit habang inilalabas si Salvador na nakaposas, lumingon ito kay Yuko nang may isang mapanuyang tingin. Akala mo ba tapos na ang lahat, Yuko? Ang itim na bag na yon? May isa pang bagay doon na hindi mo pa nabubuksan. Isang lihim na magpapaisip sa'yo kung sino ba talaga ang pumatay sa tatay mo. Nanigas si Yuko sa kanyang kinatatayuan. Tumingin siya kay Rafael at nakita niya ang isang bahid ng pag-aalinlangan sa mga mata nito. Ang tagumpay na akala niya ay buo na, ay tila mayroon pang isang malaking lamat na hindi niya inaasahan. Ang katahimikan sa loob ng silid ni Rafael sa ospital ay tila isang malambot na kumot na bumabalot sa dalawang pusong pagod na sa pakikipaglaban. Ang amoy ng gamot at antiseptiko ay unti-unting nahahaluan ng bango ng mga bulaklak na ipinadala ni Don Mateo. Nakaupo si Yuko sa tabi ng kama. Ang kanyang mga daliri ay marahang nakahawak sa kamay ni Rafael. Pinagmamasdan niya ang bawat paghinga ng lalaki. Tila tinitiyak na ang lahat ng nangyari ay hindi lamang isang panaginip. Ngunit ang mga salita ni Salvador sa warehouse ay tila isang tinik na nakabaon sa kanyang isipan. Dahan-dahang kinuha ni Yuko ang itim na supot ng basura mula sa ilalim ng upuan. Ito ay luma na, punit-punit, at tila wala ng silbi. Ngunit sa loob nito ay may isa pang lihim na naghihintay. Maingat niyang sinuri ang maliit na ballpen na ibinigay ng kanyang ama, ang huling piraso ng kanyang lakas. Napansin niya ang isang manipis na lamat sa dulo nito. Sa isang marahang pagpihit ng kanyang mga daliri, bumukas ang takip at lumabas ang isang napakaliit na microchip. Nang isalang niya ito sa kanyang telepono, isang boses ang pumuno sa tahimik na silid. Ang boses ng kanyang ama, si Attorney Jose Valderrama. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan, hindi ng takot. Yuko, aking munting paru-paro, ang simula ng recording. Kung naririnig mo ito, ibig sabihin ay natapos mo na ang paglalakbay na sadyang inihanda ko para sa'yo. Anak, alam ko ang balak ni na Eduardo at Salvador. Alam kong pinutol nila ang kable ng aking preno. Maari akong tumakas, maari akong lumaban, ngunit pinili kong harapin ang tadhana upang mailigtas ka. Napatakip ng bibig si Yuko. Ang kanyang mga luha ay muling dumaloy ng walang tunog. Alam kong hindi mo magagawang iwan si Eduardo dahil sa iyong mabuting puso, kaya hinayaan ko ang lahat na mangyari. Ang supot ng basura, ang mga dokumento, ang lahat ng ito ay isang pagsubok upang mahanap mo ang sarili mong lakas. Hindi si Salvador ang pumatay sa akin, Yuko. Ako ang pumili ng aking wakas upang masiguro na sa huli, ikaw ang lalabas na malaya at makapangyarihan. Patawarin mo ako kung kailangan mong dumaan sa apoy. Ngunit tingnan mo ang iyong sarili ngayon. Ikaw na ang reyna ng sarili mong buhay. Napahikbi si Yuko
Ang kanyang buong katawan ay nayanig sa tindi ng emosyon. Ang kanyang ama ay hindi biktima. Siya ay isang bayani na isinakripisyo ang sarili upang putulin ang tanikala ng kanyang anak. Ang lihim na sinasabi ni Salvador ay isang huling pagtatangka na sirain ang kanyang tiwala. Ngunit ang boses ng kanyang ama ang nagbigay sa kanya ng huling piraso ng pagpapagaling. Tapos na, Papa. Ang bulong ni Yuko habang hinahalikan ang telepono. Malaya na ako. Ilang buwan ang mabilis na lumipas. Ang mansyon ng mga Eduardo na dati ay simbolo ng pagdurusa ay binuksan na ni Yuko bilang bahay pag-asa. Ang malalaking pintuan nito ay hindi na nagsasara para itago ang krimen, kundi bumubukas para yakapin ang mga kababaihang nawalan ng direksyon. Ang tunog ng tawanan ng mga bata at ang kwentuhan ng mga babaeng muling bumabangon ang pumalit sa mga sigaw ng galit ni na Eduardo at Cynthia. Si Eduardo at Salvador ay nahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo. Si Cynthia naman ay nananatili sa isang pasilidad. Ang kanyang isipan ay tuluyan ng naligaw sa gitna ng mga itim na plastic na bag. Ang hustisya ay hindi lamang nakamit sa loob ng korte, kundi sa bawat pusong muling nakahinga ng maluwag. Isang hapon sa dalampasigan ng San Rafael, nakatayo si Yuko habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang langit ay nagkukulay kahel at lila, isang perpektong sining ng kalikasan. Naramdaman niya ang isang pares ng mga bisig na yumakap sa kanya mula sa likuran. Ang bango ng sandalwood at dagat ay nagpagaan sa kanyang pakiramdam. Ano ang iniisip mo? Ang mahinahong tanong ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Humarap si Yuko sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Iniisip ko lang kung paanong ang isang supot ng basura ay naging daan para mahanap ko ang tunay na kayamanan. Ang aking sarili, ang hustisya para kay Papa, at ikaw. Marahang idinikit ni Rafael ang kanyang noo sa noo ni Yuko. Ang kanilang mga hininga ay nagsasama sa gitna ng banayad na hangin. Hindi ka basura, Yuko. Ikaw ang pinakamagandang bagay na nangyari sa buhay ko. Sa unang pagkakataon, ang halik na ibinigay ni Rafael ay hindi nagtatago ng anumang takot o sakit. Ito ay isang pangako ng bukas na puno ng liwanag. Habang dahan-dahang naglalakad ang dalawa sa dalampasigan, iniwan ni Yuko ang isang maliit na itim na plastik sa gilid ng isang bato. Walang laman, wala nang bigat. Ang dagat ay dahan-dahang humahaplos sa buhangin, binubura ang bawat bakas ng kanyang nakaraan, habang ang bawat hakbang niya patungo sa hinaharap ay nag-iiwan ng isang bagong kwento ng pag-asa. Lumipas ang isang taon, at ang bakuran ng mansyong dati ay tigang at puno ng puot ay nababalot na ngayon ng malalago at makukulay na rosas at halamang ornamental. Ang dating malamig na pader ay pinuno ni Yuko ng mga litrato ng mga kababaihang nagtagumpay mula sa kanilang madidilim na kahapon. Sa pintuan ng bahay pag-asa, isang maliit na plaka ang nakalagay. Dito, ang bawat sugat ay nagiging pakpak. Nakatayo si Yuko sa balkonahe, bitbit ang isang tasa ng barakong kape. Ang amoy nito ay humahalo sa sariwang hangin ng umaga. Pinagmamasdan niya ang isang bagong dating na babae. May bitbit na maliit na bag, nakayuko, at may bakas ng takot sa mga mata. Bumaba si Yuko at sinalubong ito. Hindi niya tiningnan ang dumi sa suot ng babae, sa halip, tiningnan niya ang puso nito. "Huwag kang matakot," ang malumanay na sabi ni Yuko habang hinahawakan ang kamay ng babae. "Nandito ka na sa tahanan kung saan ang iyong halaga ay hindi sinusukat sa kung ano ang kinuha sa'yo, kundi sa kung ano ang kaya mong buuin muli." Sa loob ng isang taon, natutunan ni Yuko ang tunay na kahulugan ng patawad. Hindi niya pinatawad si Eduardo upang hayaan itong makalabas sa kulungan, kundi pinatawad niya ang kanyang sarili sa pagiging marupok noon. Ang galit na dati ay parang lason sa kanyang dibdib ay naglaho na,
pinalitan ng isang malalim na katahimikan. Si Eduardo at Cynthia ay nananatili sa likod ng mga rehas, nabubuhay sa anino ng kanilang sariling mga kasalanan, habang si Yuko ay malayang lumilipad sa ilalim ng sikat ng araw. Lumapit si Rafael sa kanyang likuran at marahang ipinatong ang kanyang baba sa balikat ni Yuko. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang patunay na ang pag-ibig ay hindi laging nagbibigay ng sakit. Iniisip mo na naman ba ang iyong ama? Ang mahinang tanong ni Rafael. Ngumiti si Yuko at tumingin sa asul na langit. Iniisip ko na siguro ay nakangiti siya ngayon. Nakita ko na ang lihim na sadyang iniwan niya sa akin. Ang tunay na kayamanan ay hindi ang perang nasa loob ng itim na bag, kundi ang lakas na nahanap ko nang mawala ang lahat sa akin. Sa huling pagkakataon, binalikan ni Yuko ang alaala ng gabing iyon. Ang gabing itinapon siya sa kalsada kasama ang isang supot ng basura. Napagtanto niya na ang supot na yon ay hindi simbolo ng kanyang katapusan, kundi ang lunsaran ng kanyang muling pagsilang. Kung minsan, kailangan nating itapon ang ating mga lumang bersyon upang magkaroon ng puwang para sa isang bagong pagkatao na mas matatag at mas nagniningning. Ang kwento ni Yuko ay hindi lamang kwento ng paghihiganti. Ito ay kwento ng pag-asa para sa bawat asawang minaliit, para sa bawat anak na naulila, at para sa bawat taong itinuring na basura ng lipunan. Sa dulo ng bawat bagyo, laging may bahagharing naghihintay kung matututo tayong tumingin sa itaas at huwag hayaang lamunin tayo ng putik sa ating paanan. Habang naglalakad ang magkasintahan papasok sa loob ng bahay, ang tunog ng mga bata na naglalaro sa hardin ay tila isang magandang musika na nagtatapos sa isang mahaba at masakit na kabanata. Ang bawat patak ng ulan noon ay naging hamog na nagbibigay buhay sa kanilang bagong simula. Tapos na ang pagtangis. Tapos na ang pagtitiis. Ang babaeng itinapon noon ay siya ng reyna ng kanyang sariling tadhana ngayon. At sa bawat pusong nakikinig, laging tandaan, hindi ka basura. Ikaw ay isang obra maestra na kasalukuyan pa lamang binubuo ng tadhana.